beloved Boss Mike Cervera. Ito na nga, mga kababayan, huwag na natin patagalin, no? Oo. Sara! Oo, banata na kagad natin to! Diba? Yung aso! Pinunahan ni Vice President Sara Duterte ang Administrasyong Marcos. Sa sulat ng pasasalamat sa Muslim community, binatikos ng Vice Presidente ang gobyerno dahil sa anyay, kabiguan itong panindigan ng pangakong pagsilbihan ng interes ng bansa. Ano mga kababayan yung nagsasalita, ha? Parang hindi siya kasali sa gobyerno. Sige, tuloy! Oo. Bilang sa mga isyong binanggit ni Duterte ang kakulangan sa komprehensibong flood control master plan, paglilipat ng pondo ng PhilHealth at investigasyon ng International Criminal Court sa drug war. Inupakan din ng Vice Presidente ang Kongreso dahil sa hindi pag-aksyon sa kakulangan ng mga pulis sa bansa. Diyos ko po, ano? Sige, tuloy natin. Mamaya natin bigyan reaksyon. Tatandaan, naglabas kamakailan ng Vice Presidente ng maanghang na liham kay PNP Chief Romel Marbil para sa pagbabawas ng kanyang security detail. Una nang idinepensa ng PNP ang hakbang at iginiit na bahagi ito ng rationalization program para mapabuti ang police visibility sa buong bansa. Ginawa ni Vice President Duterte ang liham kasunod ng pagbibitiw sa gabinete ni Marcos sa gitna ng umano'y lumalalang alitan sa pagitan ng kanyang pamilya at ng mga Marcos. Para sa may init na Ay, eto na mga kababayan. Sige, bigyan na natin ng reaksyon, ha. Eto na. Wala man lang magandang sinabi. Ang problema nga mga kababayan, lahat ng sinabi niya, balik sa kanya lahat. Kung hindi man balik sa kanya, balik sa tatay niya sa nakaraang administrasyon. Oo. Shoutout daw sa lahat ng mga bagong dating. Opo, sino ba mga bagong dating dyan? Si, Milorna Romaraog. Opo, na shoutout. At si Leonida Negrillo. Oo, Melanie Enriquez, Spicy Coffee. Gloria Kikuchi, Pepe Malonzo at si Lexter Antinor. Nandiyan na rin si Tito Waldo, Eric Madrid. Opo, nandiyan na rin si Volconic. At syempre, Tiki Mind. Opo, Nanushka para Quezon. Opo, Doland, nandiyan na rin si Alfonso Inis, Gerson Torimucha, nandiyan na rin si Lyra Broiner. Opo, nandiyan na rin si, sino pa ba? Oo, okay na. Artemis Drew at si Glorilyn Namiki. Oo, Rian at si Elsie Mendoza. Liberty Torino at si Jasriel Villanueva. Shoutout po Arsenio Gabatin, Josie Siklangat at si Jojo Buban, Lito Sadang. Magandang gabi po. Eto na, pasok! Pinunahan ni Vice President Sara Duterte ang Administrasyong Marcos. Sa sulat ng pasasalamat sa Muslim community, binatikos ng Vice Presidente ang gobyerno dahil sa anyay, kabiguan itong panindigan ng pangakong pagsilbihan ng interes ng bansa. Ako po, Diyos ko! Kabiguan agad? Bakit? Bakit bigo agad? Tapos na ba ang termino? At saka isa pa, mga kababayan, ang Pangulo, napakaraming trabaho. Nauna nga dyan, ito lang, nakaraang araw. Pinangunahan, yung proyekto na ang magbibenepisyo mga kababayan ay yung mga magsasaka sa Pampanga. Ano tawag doon sa pagtatrabaho niya na yon? At ang dami pa. Di ba? Sorry naman, nagkasabay-sabay. Di baling doon na muna kayo lahat, Meridian de Vera at saka Aichang. Opo, di ba? Sunod. Kabilang sa mga isyong binanggit ni Duterte ang kakulangan sa komprehensibong flood control master plan, paglilipat Flood control master plan daw. Hindi ba't meron naman? Di ba? Panahon pa ng tatay mo, di nga natapos eh. Tinutuloy na nga ni Pangulo eh. Ano ba ang gusto nyo? Di ba? Sige, tuloy. ang pondo ng PhilHealth at investigasyon ng International Criminal Court sa drug war. Yan yung isa pa. Yan, ICC. Ano problema nyo sa ICC? Dahil ba hindi papabor sa inyo?
yung magiging magiging pagpasok ng ICC sa ating bansa kaya nagngangawa kayo? Yun lang naman yung mga kababayan eh. 'Di ba? Oh, ang magiging diyan, ang magiging problema sila. Sila ang may problema sa ICC. Ano problema ni Sara doon? Alam niyo si Sara kasi salita lang 'to ng salita. 'Di ba? Salita lang ng salita, hindi niya pinag-aaralan yung sinasabi din niya. Oh. Ano problema sa pag-iimbestiga? Dahil ba sa pamilya mo, dahil sa mga kaalyado nyo, ang madidikdik at mapapanagot ng ICC? Magsasalita ka kaya kung ang mapapanagot ay si Pangulong Bongbong Marcos? Di ba? Hindi ka na nga nagtatrabaho, bumanat ka pa. Wala ka na nga ginagawa, inaalagaan ka na ng mga tao, abay, minsan ka lang babanat, palpak pa. Diba, Parimberto? O, sige, tuloy. Inupakan din ng Vice Presidente ang Kongreso dahil sa hindi pag-aksyon sa kakulangan ng mga pulis sa bansa. Ayun naman pala, kulang na nga ang pulis. Sinusolo mo pa. Diba? Bago ka dapat tumira, dapat sinabi mo na sige, okay lang na, wala na akong bodyguard. Walang magbantay sa akin, di ba? Okay na ang okay na ang mga lalaki. Di ba? Okay na yung mga kahit nga basketball player na lang magbantay eh. Okay na sa akin eh. Dapat gano'n eh. Kung yun ang sinabi mo, tapos sinurrender mo o ikaw na mismo ang nagsabi dahil kulang nga, sabi mo ang pulis, di binigay mo na lahat yung mga pulis, yung mga bantay mo. Di ba? Kaso hindi, nakikita naman sa'yo. Di ba no, Mami Terry? Swapong sa lahat ng bagay, sabi ni Maring Linda. Totoo naman, di ba mga kababayan? Kung ikaw, Mimi Binit, Maria Maldita, sa lahat ng bagong dating, Ai Chang, Oo po, Helen Pasco, sa lahat po. Polo de Mesa, opo. Sa inyo po, shout out. Di ba mga kababayan, ganun lang. Problema pala ang ang police, kulang. Di gawin mo, soli mo lahat yung bantay mo. Kaso nga hindi, nakikita sa'yo Manoy Joe eh. Di ba? Bakit siya naiiyak tong tinanggalan siya ng security? Yun na nga. Pambirang buhay talaga to si Sara. Sige, tuloy. Emmanuel Pascua, lahat ng taga Ilocos. Bukas nasa Baguio ako. Sige, tuloy. Matatandaan naglabas kamakailan ng Vice Presidente ng maanghang na liham kay PNP Chief Romel Marbil para... yun na nga nag-iiyak yan dahil nga tinanggalan siya ng 75 bantay. Anak na pati nga, dapat pala hinihele ito ng mga pulis. Bakit kasi hindi nyo hinihele? Hele nyo, ganon, duyan nyo. Diba? Okay, tawagin mo na lang lahat ng mga DD-shit. Lahat, si Bato, tsaka si Robin. Yun ang pagbantay mo. Dati naman PNP chief yun eh. Diba? Ihele ka. Kantahan ka ng tahan na, Fiona. Diba, Shiro Kalsaki? Ang hina talaga ni Sara. Wala itong tulong sa kanila, mga kababayan. Wala. Hindi ito makakatulong. Itong mga mga binanggit at pambabatikos ni Sara. Mang Kanor, para sila ng tatay niya. Kaya nabaon tayo sa utang. Yun na nga. Diba? Sige, tuloy. sa pagbabawas ng kanyang security detail. Yan na nga. Bakit ka nagagalit? Binabatikos mo, Maring Alona. Binabatikos mo. Kulang pala ng pulis. Sinisisi mo Kongreso. Biruin mo, Rayo Kitin. Sinisisi niya ang Kongreso kasi kulang daw ang pulis. Sa tumirade. Diba? Sige, tuloy. Toxic. Napaka-toxic. Kaya guys, si Fiona, wala kasi si Shek. Sino Shek?
Yung mahilig sa bola? Tuloy. Una nang idinepensa ng PNP ang hakbang at iginiit na bahagi ito ng rationalization program para mapabuti ang police visibility sa buong bansa. Hindi niya naiintindihan yun! Hindi naiintindihan ni Sara. Oo, hindi naiintindihan. Ang iniisip niyan, basta inagawan niyo ako. Di ba, mga kababayan? Basta inagawan niyo ako. Kulang ang magsushoot. Kunin na lang niya mga PLA ng China. Grabe talaga. Alam nyo, sa totoo lang, nakakaawa na itong mga Duterte. Iyak na lang ng iyak eh. Opo eh. Biruin mo sa unang pagkakataon, matapos nga itong si Sara ay mabatikos dahil sa kasagsagan ng bagyo, na ito ay umalis, iniwan ang mga naninilbihan sa kanyang mga Pilipino. Baliktad mga kababayan eh. Oo. Iniwan yung mga maninilbihan niya, umalis. Oo, pumunta ng Germany. Nanood ng concert. Kita nyo, kasama buong pamilya. O, kita nyo? O, tapos, pag uwi, siya pa may ganang magngangalngal. Di ba? Ano ba yan? Gusto nyo lang pagtakpan yung inyong pagkakamali? Wala na, hindi na makakabawi yan yung ganyang mga pagsasalita. Hindi na makakabawi. Di ba? Oo, si Taylor Swift, pinanood. Yan na nga. Oo. Nako, Sara. Yung ginagawa mo na yan, hindi na makakatulong at hindi na makakaahon pa. O sa 16% nyo. Malamang nga, sabi ko nga nung kahapon, yung kanilang 16% ay sa susunod na buwan, baka 6 na lang. Diba? Total naman, sila mahilig sa sex. 6% na lang. Diba? Grabe, umiiyak na yung feeling royalty. Siyempre, hindi naman yan nakaranas ng hirap eh. Ay bakit? Spoiled yan sa tatay eh. Oh, para may divert ang issue ng Germany. Ay, totoo yun. At issue ngayon, doon sa kanyang mga pagtatantrums dahil binawasan ang kanyang security. Yun lang yan. O, sige tuloy. Ginawa ni Vice President Duterte ang liham kasunod ng pagbibitiw sa gabinete ni Marcos sa gitna ng umano'y lumalalang alitan sa pagitan ng kanyang pamilya at ng mga Marcos. O, buti alam mo. Alam niya naman na may alitan eh. Na imbis na siya'y gumitna, imbis na siya kung totoo kung totoo siya nagmamalasakit, mga kababayan, sa paninira ng mga kapamilya niya, mula sa tatay hanggang mga kapatid, na dapat siya na yung namamagitan, pero hindi. Di ba? Imbis na siya ngayon parang siya pa yung, lalong nagpapaliyab ng sunog nila. Pero mo yan, may tibay siya, Pachuchay, Maria Organic, anak ng pating na to si Sara? Our beloved Boss Mike Cervera.